salitang grace and truth, sapagkat sabi niya ay, I do not condemn you either, go now and do not sin again. Yun ang napakatang salitang ating pagninilayan. So, nagkaroon ng panibagong buhay yung babae. Okay? So, ang salitang go now daw ay forgiveness at maghahantong sa holiness at newness of life. Sapagkat sabi doon ay live your life of sin. Iwanan mo o huwag ka nang bumalik sa pagkakasala. Amen mo ba? Amen. So sabi na go now. And then, hindi niya i-condemn. And then, huwag ka nang bumalik sa pagkakasala. Doon tayo magpo-focus sa ating pagninilay. Okay? Pumalakpak muna tayo. Now, ito na. Bakit yung salitang sinabi ni Jesus Christ doon sa babae ay very offensive doon sa mga Skriba at Pariseo? Di ba? Pinagkalooban ng habag yung babae, pero very offensive doon sa mga nakikinig na ibang tao, lalo na sa mga Skriba at Pariseo. Nakuha niyo yung ibig sabihin? So, sino mga ma-upset? Hindi na upset pag may pinapatawa. Na-upset tayo. Tingin ko rin yan, no? So, ganito, lahat daw ng mga nadoon ay kailangan ng mercy. Ayan, kahit na yung mga Pariseo na kailangan ng pagpatawa. But ang problema ay they wanted to be justified by their observance of the law. Sabihin natin, justification. Justification. Ayan. Gusto nilang maligtas dahil sa kanyang sariling kakayahan. Ayan. Dahil they wanted salvations to be due to their injustice, not freely given in mercy. Si Jesus Christ nagbibigay ng freely given mercy. But ang ginagawa naman ng mga pagiging na Pariseo ay they wanted to be justified sa observance ng law. Dahil sa sarili ng kakayanan. Kailangan tayo sumunod sa aking pinapamita kasi hindi natin maunawaan itong susunod kung hindi kayo makikinig. Amen po ba? Amen. Kayo nahigising pa. Amen. At ito, puro lahat hindi. Purihin ang Diyos, hallelujah. Alam niyo ba yung woman, nagsisignify yan sa humanity? Nakuha niyo mga kapatid. Baka iniisip niyo lang para sa babae lang yun. Ito ay nagsisignify para sa ating lahat. Hindi exempted ikaw, hindi sa exempted. Ito ay para sa lahat. So nagsisignify ang babae sa sinful humanity. Amen! Lahat tayo ay nangangailangan ng habag ng Diyos. Amen po ba? But yung nagkakakis sa kanya ay nagdidemand ng justice. Parang brother, parang nakakalito yun. Magnilay pa tayo sa susunod. Okay? Parang wala na siyang no way out daw. So how can God be just and yet merciful toward our fallen human race? But ito maganda. There's something wonderful happens. Ano nangyari? Jesus bends down and begins to write in the earth. At siya tahimik. Nakuha niyo, nakuha niyo sabihin, narinig niyo sa gospel na siya'y tumungo nagsulat, pero tahimik siya. Nakuha niyo mga kapatid. So meron daw kahulugan pala yung pagtingala niya at pagtungo niya at pagsulat. Ayon sa Church Fathers na aking pag-research. So anong ibig sabihin ito? Si St. Thomas Aquinas, kilala niya ba yun? Ito yung kanyang insight. Okay? So, ang kanyang insight dito, sabi ni St. Thomas, this action signifies that God in His mercy is stooping down to assist sinful humanity. Narinig yun, this action signifies that God in His mercy is stooping down to assist sinful humanity. May dinig ba kayo? Amen. So, ibig sabihin, every time na si Jesus Christ ay tutungo, nagsisignify daw yun ang act of God's mercy.
Nakikinig kayo mga kapatid? At kapag siya daw ay stand up straight, that signifies an act of justice. God's justice. Okay? Narinig nyo? So, ang ibig sabihin daw ng justice ay uprightness. Literally means uprightness. So, kaya pala si Jesus Christ, kapag tumingala, ibig sabihin, nagsisignify siya ng justice. Kapag tumungo, mercy. Ang maganda doon, may sinusulat siya. Ano? So, ngayon, may tinatawag na, balik tayo dun sa ating mga, ayan. So, sa Greek word daw, may tinatawag siyang, yung una, basahin natin, kata. Ayan. So, sa una daw na pagsusulat niya dun sa earth, ang ibig sabihin daw nun ay to write down into, not literally write, but write down into, ibig sabihin to engrave. Ayan. Magkaiba nung unang ginawa niya. Ibig sabihin, ganito ang kanyang pagninilay ni St. Thomas Aquinas. So, ngayon, balikan natin na, ang sabi na rito engrave. So, ang sabi nun ay, if God engraves the commandment with His finger, just like when God engraves the commandment with His finger in the tablet of stone, so the fathers of the church says that Jesus is here writing the commandments into the earth. Ayan. And it signifies the mystery of incarnation. When, by the finger of God, the Holy Spirit, the eternal Word was written into our human nature. And the earth is a fit symbol of human nature since our nature was taken from the earth. Nandiyan pa ba kayo? Ayan, ito daw ay mystery. Mahirap ipaliwanag, unspeakable, unutterable, indescribable. Pero sa pagninilay ni St. Thomas, ay pinapakita dito na as it is, Jesus is saying to the scribes and Pharisees, yes, according to Moses, he ought to be condemned and stoned to death, but that was before mercy was available through the incarnation. Therefore, there is now hope for sinners. Sabihin natin, amen. Amen. So, ang problema, hindi naintindihan ng mga Skriba at Pariseo ang misteryo nito. At they break the reverent silence with the sword of Christ. They want justice, they want blood. Gusto nilang patuhin ang babae sa mamatay. And then as we continue to ask him, he stood up and said, let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. Narinig niyo? So kung sino man walang kasalanan, siya ang unang bumato. Taas ang kamay. Taas ating mga kamay. Kaya niyo bang gawin na pinapagawa ng mga sigat para sa iyo? Para doon sa babaeng naakasuhan, adultery? By your conscience? Kung kayo ang nasa kapatayan nila. Kasi iba ang ginugusto ng mga Pariseo sa imamatay dahil gusto galing justice. Amen? So ano nangyari pagkatapos? Tumuko na si Jesus Christ. Ayan. Yung ikalwa, ang binabanggit doon ni St. Thomas Aquinas ay salitang grapin. Tama ba ako? To write. Yung kata grapin, to engrave ay disisimbolize nung sinulat ang 10 utos sa bato to engrave, yun ang sinisignify doon. Okay? Ang ikalwa dito ay to write, but ang sabi ko sa paliwanag ng St. Thomas ay nagsulat siya ng lightly. So that means to write down, very simple. He is not engraving, but simply writing lightly in the earth. Now, the church fathers tells us that now he is writing their sins. Ayan, tama sabi nyo. But it is lightly, maganda kong pagsulat, to indicate that this can be easily wiped away if only they will accept that they too need God's mercy. Mababaw daw ang pagkasulat para madaling mabura. Masusundan niyo ako mga kapatid.
So, sa definitions na nakalagay na sa screen. Amen po? So, Jesus is revealing to them that He knows there's hidden sins too. Ang tinutukoy ngayon ni Jesus Christ ay hindi lang yung babae, pati yung mga iskriba at pariseyo na. Amen po? So, ibig sabihin, tayong lahat na tinutukoy ngayon dito, tayong lahat. Amen po? Ngayon, ang problema, nung marinig nila ay sila ay umalis isa-isa, pagmula daw sa matanda. At natira lang ay si Jesus Christ ang babae. So, ang sinisignifies daw doon ng pamula sa matanda ay yung mga aware na sa kasalanan. Nakuha niyo mga kapatid. Nasusunod niyo ako. So, the eldest was most aware of the sins of a long life, for he had grown old in his sins. Grabe, ano, yung matatanda, alam na nila ang batas, alam ng pagkakamali. Kaya pala sila unang-unang umalis. Sila yung unang tinamaan eh. Sabi po, nandiyan ba kayo? Sabihin natin aray. Kapag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, at pag ikaw ay defensive, katulad ka nila. Nandiyan ba kayo? Sila umaalis. Sabi, kailangan nila ang mercy ng Panginoon, pero sa halip na tanggapin, umalis. Nandiyan po ba kayo? So, kapag tayo ay naging defensive, pag tinamaan, that means hindi natin tinatanggap ang mercy ng Panginoon. Amen po ba? Purihin ang Diyos. Hallelujah! So, they are pretending their innocence. Hallelujah! Bakal nyo, nagpipretend na sila inosente. Akala na iskriba, tinutukoy na ni Jesus Christ yung babae. Pero ang tinutukoy na ni Jesus Christ, silang lahat na natin nakaharap. At yung mag-akusa, yun ang unang tinamaan, yung umalis. Nabahan niyo mga kapatid. Kaya pag kayo tinamaan, ano sasabihin niyo? Ano ba yun? Di ba ang salita ninyo sa matalim? Pag tinamaan ka, talagang tumatagos daw yan eh. Kahit sa kaibuturan ng ating puso at puto, talagang masakit. Amen po ba? Kapag sasakit ka ng aray, ano sasagot nyo? Pag tinamaan ng salita ng Diyos at masakit? Yan ang tumatanggap ng salita ng Diyos. Kung umaray ka lang, wala nang nabago, anong nangyari sa aray? Aray na po. Purihin na Diyos. Hallelujah! So, ano ang nangyari pagkatapos? Jesus Christ stands up again to render His just judgment. Hindi nawawala ang justice ng Panginoon at mercy. Okay? And then Jesus looked up and said to her, Woman, nasa na sila? Wala bang nag-condemn sa'yo? Wala po, Lord. Ayan. So, ibig sabihin, he stands because she has been justified by the mercy of Christ. Narinig niyo? Not because she is justified by her own merits. Ayan. Dalawa natanggap ng babae, yung justification at saka mercy. Nakuha niyo? Ayan niyo ba kayo? Ayan, isama rin sa atin yung ating dinila. Pero magpapatuloy tayo sa ating reflection. So, ang woman daw ay nagre-represent ng sinful humanity at nangangailangan ng God's mercy. Ang mga eskriba at pariseyo ay nagsisignify those who accuse us, yung nag-accuse sa atin. Whether sa ating kasalanan o sa whether they be our sins or the demons. And when Jesus stooping down signifies God showing mercy. Ano ang sinisignifies kapag tumayo si Jesus Christ? Justice. Kapag tumo, mercy. Ayan. So Jesus engraving in the earth the first time, the Holy Spirit irrevocably writing the Word of God into the earth of our human nature at the moment of the incarnation. And then Jesus standing up signifies God existing justice.
The woman standing alone at the end signifies humanity justified by God's grace, now free from accusation and guilt. Amen. Kayo ba ay nakalaya na sa guilty? Asang kamay nga ng nakalaya na sa guiltiness? Ba't ilan lang? 1, 2, 3, 4. Guilty pa kayo hanggang ngayon? Ikaw naman, sino ba makapagsinungaling? Ganito ba? Ganito ba kayo? So, He shows the perfection of justice is mercy. Sabihin natin, perfection of justice is mercy. Ang gusto ng mga Israel para sa iyo, justice lang. Si Jesus Christ kompleto. With justice na may mercy pa. Ayan. Pagkailan Diyos, hallelujah. Ay, pagkailan natin ang mercy ng Panginoon. Basahin mo na yan. Ayan. Ang ibig sabihin daw ng mercy ay tayo ay nagkasala sa Panginoon at falling short of God's expectation, pero ito ay demonstration ng God's love and willingness to spare punishment. Maparusahan ka, di ba? Pero i-spare niya yung punishment. Dahil sa kanyang pagmamahal. Even though deserve natin na tayo maparusahan dahil sa ating ginawa, dahil sa kanyang abag, i-spare muna niya. Nakuha niya mga kapatid. Katulad doon sa babaeng na nahuli, in-spare niya ang punishment. Tinahabagan siya. Nandiyan ba kayo? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Tayo may nahabagan ng Diyos. Ano ating ginagawa? Hanggang kwento na lang ba ang ating pagninilay ngayon? Nakarinig ka ng kwento. Ano ating gagawin kapag ini-extend ang mercy ng Panginoon sa ibang tao? May tinatawag na corporal works of mercy. Number 1, ano doon? Hungry. Ayan, we should provide food and nourishment to those in need. Marami pa kayong pagkain. Marami natatakot sa basurahan, no? Pag maraming tira. Kaya panalayan sa Panginoon, sana nauso yung time machine para pag may natira akong pagkain, kung susunod, pupunta to sa iba. Ang dami na sasayang natin pagkain, ano? Yung iba nga, hirap na hirap bago makagather ng food. Tayo naman, tapon ng tapon. Amen po ba? Nakapanghinayang minsan, ano? Nawa, kung meron lang iabot directly agad para hindi bago mapalis, makain na ng taong gutom. Amen po ba? Ikalawa? So we have to offer water and hydration to those who are thirsty. Ikatlo? So we have to provide clothing and shelter to those who lack adequate clothing. Kaya po kayo naman ako natatawa minsan pag nakikita kong puno yung salita ng yung wardrobe mo. Yung hindi mo malamang pipili ko sa dami ng nakasabi. Kasi napapadala sa Pilipinas, wala na naman. Mayroon na isang buwan puno na naman ang mga nakasabi. Hindi mo naman nasasuot lahat. Kung ipadala nyo lang sa mga walang damit, kayo kaya yung walang damit, anong isipin nyo? Amen po ba? So yung mga nakasabit niya, pamigay nyo na, huwag niyang abutin ng ipis at bulok yung nakasabit na matagal ng panahon. Alisin niyo, ipadala daw sa nangangailangan. Puro kayo punta ng Santos at Gudsami. Pupuno na ng puno. Ayaw namang tanggalin. Laging laman kayo ng mga garage sale dyan. Yung bodega namin, kahalos na puno na ulit. Tabak lang naman. O diba? Dapat marami nang naabot yung ating mga gamit. Amen po? Ika-apat. Kaya ako kayo mapera kung padala kayo sa mga walang tirahan. Ako nakakapanood ako ng live. Nakakatawa yung wildlife
yung mga taga-ibang bansa, padala-padala as sponsor, yung mga nagbablog, tatayo ng bahay sa mga A-class, sa mga mahihirap, yung giba-giba na. Si Pugong Biyahero. Nakakatulong yung mga kababayan natin yun. Wala rin naman kundi magtayo ng bahay, pero pera, galing sa mga abroad, pinapadala. Kahit cost lang ng 80,000, may bahay na maliit. Isang kwarto, isang kusina na 1 meter by 1 meter, okay na. Si Pugong Biyahero. Basta umayos ka. Di ba? Amen po? So, ikalima, kung may nagkakasakit naman, dumalaw kayo para lumasan ang loob ng nagkakasakit. Kaya yung mga hospital na dumalaw. Di ba malungkot? Nakakatipes kaya yan? Walang makausap. Amen po? Bisitahin natin ang mga nagkakasakit. Ika-anim, offering support and compassion to those who are in prison. Naka-experience ako niyan. Alam ko kalagayan ng mga hindi ako nakulungan. Tumalo kami sa mga nakakulong. Kaya alam ko kung nakikita ko yung kalagayan ng mga sa jail. And then kami to. So we have to ensure that who have passed away are treated with dignity and respect. That's why we are praying for the dead. Or bury the dead. Amen. Kung tayo ay nakaka-experience na, and then ating i-extend ang works of mercy. Sabihin natin works of mercy. Umpisa natin sa una, ano yun? Tuloy. Visit the sick, visit the prison, bury the dead. Ayan. Bibili mapera. Bibili papautang. Ayan. Kaya pinag-ibigay sa gawain ng Panginoon. Yun lang. Tapos ako may nagbibigay sa gawain ng Diyos. Ba't ang pamay nyo malati lang? Taas yun ang taas ng taas. Kaya nagbibigay sa gawain dito sa gawain ng Panginoon. Kaya may nakikinig. Nagpasa tenga. Tapos ang kami may sobre. Wala. Sabi nyo, nagbibigay kayo. Pero wala naman tayo wala sobre. Hindi ko matanong kaya ini-encourage kayo ng Panginoon. Kasi yan ang extension ng works of mercy. Alam niyo ba, since ang inumpisa ng gawain ito, lagi ang tanong ng mga tao sa dinadala yung binibigay ng mga tao, yung lagi ang tanong. Ang galing, tanong pa rin yan. Saan dinadala ang pera ng gawain? Kayo ba nagtatanong ng ganon? Kaya minsan, mas marami pa ang tanong kayo sa bigay. O, ilang ako sa gawain, sila yung hindi nagbibigay. O kayo ba ay nagsasabi na saan dinadala ang pera niya? Ini-encourage lagi tayo sa pagbibigay sapagkat i-extend natin ang mercy ng Panginoon sa ibang tao. Alam niyo ba yung pera ko sa gawain? Nagdidipende niya sa simbahan, sa mga preacher, sa mga trabaho, sa mga pari ng kabuhayan. Ibig sabihin, ang kanilang po nagagaling sa mga offerings ng mga tao. Kung ikaw magbigay kusing, ano kakainin ng pare? Yung kwento ni Brother Michelangelo, nila lang bibigay sa mga pare, puro dilata. Kaya nakapagtayo na daw ng pure gold. Kasi puro dilata daw ang bigay. Napupunta na sa ospital, puro nagtatay nata kasi puro sardinas ang kinakain. Kaya magbigay naman kayo ng ibang pangangailangan. Amen po ba? Ina-extend natin ang mercy ng Panginoon. Mahal niyo ba ang Diyos? Palagay ko hindi. May naman pa sa inyo. Puro kayo hingi sa Panginoon, hindi naman kayo nagbibigay. Nagbibigay kayo sa gawain sa anniversary lang. Pero sa regular gawain, nakanan ka lang. Kaya, withdraw ka mo withdraw, wala namang deposit. Puro yun ang Diyos. Hallelujah. Kasi di ba? Next, merong spiritual works of mercy. Number 1, instruct the ignorant. Share knowledge and understanding
particularly about faith in God with those who are unaware and misinformed. Ayan yung pagkakataon yung mga kapatid, natututo tayo sa salita ng Diyos, magbahagi naman tayo ng salita sa ibang tao, kailangan nilang salita ng Panginoon. At hintay natin gawin, hindi naman kayo nagsisik sa inyong mga kasama, kapitbahay, sa mga anak, sa mga katrabaho. Nakinig pa kayo mga kapatid. Ayan. So, sa aking pamilya, kung sabihin nyo, mayabang ng ugali ng God. Unahin mo ng pamilya bago ibang tao. Kaya sa mga anak ko, nung maliliit pa sila, meron na silang mga tatinamang ko ng salita ng Panginoon. At hanggang ngayon, patuloy pa rin kami. At lagi kami merong prayer every 6 o'clock. Pag may prayer ng anak ko, lagi kami nagtitipon-tipon 6 o'clock, magpe-pray kami. Sama-sama kami. Nandiyan ba kayo? Ay ba, meron din ka ng pagtitipon? Lakas na yung sagot? Amen. Laksan nyo, amen? O, konti. Bigyan nyo ng panahon ang ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? Paano ka makakakay ng iba? Yung iyong kasama sa bahay, hindi mo naman makakay-akay. Kaya sasabihin ng iyong mga anak, masamang maririnig kasi hindi mo nasasabihin ng iyong mga anak, hindi mo rin makakay ang iyong mga kakilala. Amen po? Unahin natin ang pamilya. Amen po? Ikalawa, counsel the doubtful. Offer guidance and support to those who are struggling with questions and doubt about their faith or life choices. Kung hindi naman tayo ninilin nag-aaral, pero isasagot mo sa mga humihingi ng counsel. Mahirap magpayo nang wala akong alam. Pero kung lagi tayo nakikinig at patuloy nagninilay at nag-aaral sa salita ng Panginoon, yung mga taong maraming katanungan, ating masasagot. Amen po, ikatlo. Admonish the sinner. Gently and loving encourage those who have strayed from the path of righteousness, helping them to repent and return to God. Kaya pinapagpayo na ng sa isang tao. Kasi hindi naman guys, kung kapag nagpapayo ka ay pasigaw-sigaw. Mababago mo ba ang isang tao ng pasigaw-sigaw? Ayan mo ba? Hoy! Bago na! Ang sabi sa ating nilay ay gently and lovingly encourage. Ayan. Kapag galit ang damdamin sa pagsasalita at pasigaw-sigaw, hindi mo yung mababago. Ayan mo ba? Kapag lagi kang galit, galit ka nga sa kasalanan, pero ang salita mo naman, pasigaw din. Ayan mo ba? Kapareho yan ng ang lakas mo kumain, wala ka namang dala. Lalo doon. Kung makakain ka, para kang may dala. Ano popular namin ito kapag kami nasa kainan ng mga brother. Kung makakain ka, para may dala. Ayan. Ganon din yun sa banda ng pagsasalita. Yung parang makasigaw ay parang ito na yung kailangan ng mundo. Ayan po, sabihin na tatanggapin niyo ng kausap ko na matatanggap niyo sinasabi ko pag pasigaw-sigaw ka. Ayan po, sabi nung isang tatay na naghahanap buhay sa bukid, ang kanyang anak ay nagpadala ng letter para sa kanyang tatay. Kasi mahina ng mata ng tatay, pinabasa niya doon sa kapitbahay yung letter. Sabi nung kapitbahay, Tay! Bigyan mo ka ng pera! Ako'y mag-aaral, wala akong pag-tuition! Sabi ng tatay ay, naman ako ng pag-aaral ako, kung kapagsalita, kala mo, prosedur. Ayan. Nakita mo seminarista yung tatay, kaya ano problema mo? Bakit ka ba nag-nagpis? Kasi ang anak ko, kung nagagalit sa akin, hindi ko na pinapadala. Ano po ba yung sulat? Sabi nung, ito sulat ng anak ko. Binasa ng seminarista. Sabi, ay, wala na akong pera. Padalahan mo naman ako. Sabi ng tatay, yan ang mabait kong anak. Parang yung sulat, patay ko yung sita. Dahil po ba? Iba lang pagkakabasa. Dahil po? Ayan.
nakita, ika-concept, sabihin mo, kapatid, hindi tama yan. Sabi mo, hoy, mali yan! Ang pagkakaya ka naman. Galit. Amen po, anong ika-4? Bear wrongs patiently. Practice forgiveness and patience even when faced with injustice and unkindness, demonstrating Christ-like love. Ayan. Ikalima, forgive offenses willingly. Extend forgiveness to others just as God has forgiven us, releasing yourself from the burden of anger and resentment. Kayo ba ay nakakaranas ng malilimutin? Sino sa'yo may dementia na? Wala ba? Ako po, tatanungin niyo ako, gusto ko magka-dementia. Tanungin niyo ako bakit? Yung malimutan ko yung kanyang hindi, yung galit, yung sakit, yung ginawa niya sa akin. Yung malimutan ko, ginawa mo sa akin, yung gusto ko mangyari sa buhay ko. Naman niyo magka-dementia kung sino yung ginawa, yung ginagawa sa akin. Kasi di ba, nagkaaway tayo, nagkabati. Pag nagsimula na magalit, nauukat yung mga lumang History. mga lumang sinabi. Uukatin lagi yun. Ay, kahit na ginawa mo, ganito. Hindi nalilimutan. Eh, ito ba, magbabati ulit. Basta pag-away din yung dalawa, lagi nauukat yung ginawa masama. Hindi nalilimutan. Ito gusto kong mangyayari kapag nagkakaroon ng sigalo, magkaroon ako dementia sa iyong pinag-uwi. Hindi nalilimutan. Amen po ba? Eh kasi hanggang ngayon, wala tayong dementia pagdating sa kasalanan na gagawa ng ibang tao. Lagi na kapag nakita yung kaaway, kumukulo lagi ang dugo. Nakuha niyo mga kapatid, kayo din may kaaway. Ano ang inyong napapansin sa inyong sarili kapag nakita niyo siya? Lagi pa lang kumukulo. Ano? Ha? Sabi niyo lang na natutuwa kayo. Hindi ako yung pinagawa. Ang pupunta agad sa isip niyo, yung ginawa niyang kasalanan, yun agad ang pupunta sa isip. Tama. Nagets niyo mga kapatid. Sa halip na maranasan ang mercy ng Panginoon, ang naiisip natin ay yung ginawang kasalanan, hindi yung habag ng Diyos. Kinahabagan ka ng Diyos, dapat ka din daw mahabag. Amen. Amen po! Amen. So, kaya ka pala nakapagpatawad dahil minahal ka ng Panginoon. Kaya ka minahal ng Panginoon. Sabihin natin ang totoo. Minahal ka ba tayo ng Panginoon? Kaya pala tayo nakapagpatawad dahil Panginoon. Amen po? So, ika-alim, comfort the afflicted, offers solace and support to those who are suffering, whether physically, emotionally, or spiritually. Ikapito, I pray for the living and the dead, offer prayers for the needs of others, but both those who are alive and those who have passed away, seeking God's mercy and guidance. Amen? Tayo mga kapatid, pakinggan natin ang aming dito. Tayo natin ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ang palinan ka. Kaya magandang title, sis. Kaya magandang title. So, saan na ako magkwento? Magandang title. Buksan na ng aking puso sa kanyang kabutihan. Wala pa lang unang mga panahon ng tayo na tayo hindi na pinapabayaan. Ating pagnilayan ng awin ito at ang masalita ng ating narinig. Ako ngayon Diyos ay mabuti sa atin, tayo magiging mabuti rin sa iba. Sapagkat tayo kinahabagan, siya ay mabuting Diyos. Nagbabago ang Panginoon, tapatan niya'y walang hanggan. Hilas ka kailanman. Ang Diyos, bigyan natin
mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa lahat niyang gawa. Diyos ay mabuti. Yes, hallelujah, Jesus, hallelujah. Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa lahat niyang gawa. Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa lahat niyang gawa. Ang Diyos ay mabuti. Purihin siya sa kabutihan. Diyos ay mabuti. Diyos ay mabuti. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Ikaw ay mabuti. Yes, Lord. Diyos ay mabuti. Diyos ay mabuti. Diyos ay mabuti sa lahat niyang gawa. Amen. Ikaw ay Diyos na mabuti sa aming buhay. Yes, Lord. Salamat po at kami iyong kinahabagan, Panginoon. At dapat rin kami mahabag at nagpapatawad sapagkat kami iyong pinatawad at minahan. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, ang aming paburit pasalamat ay tanging sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Ikaw ay Diyos na nagpapatawad. Ikaw ay Diyos na nagpapala sa aming lahat. At lahat na kailangan namin ito ay iyong pinagkalalaw sa dala ng iyong kabutihan. Ikaw ay nahabag sa amin kapag kahit kami nagkakamali, Panginoon, at patuloy na pinapatawad sa aming kasalanan. Kaya sa oras ito, Panginoon, kami patuloy papakumbaba kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at patuloy kahabagan sa aming mga kahinaan. Kaya patuloy kami, O Diyos, makakapit sa iyo sapagkat kung wala ka sa aming buhay, wala kaming magagawa, Panginoon. Salamat sa iyo, First Panginoon. At ang mga panalangin namin at aming tinataas na kasulat sa sobre, Panginoon, ay iyon po pinagkaloob sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti at nahabag sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat. Sabihin natin ang Diyos ay mabuti. Diyos ay mabuti. Diyos pasigaw. Amen. Thank you, Lord Jesus. Salamat. Hi, sis. Mamasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinili mo pinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. O magsasaya sa piling mo. Pagsubok man, pagkagipitan, ay lalapitan.
bigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.